Nagbabala ang pamunuan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa mga individual na may dalang peking disability upang maka-access sa pribilehiyo at benepisyo na nakalaan lamang para sa Person with Disabilities o PWD. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, ang naturang hakbang ay hindi lamang unethical bagkus ito rin ay kawalang galang para sa mga person with disabilities at insulto na rin sa bansa na nagpupursigi na matamo ang inclusive society. Paliwanag pa ni Dumlao na labis umano na nababahala ang DSWD sa mga taong nagpapanggap na may kapansanan para lamang maka-access sa mga pribilehiyo at mga benepisyo na para lamang sa mga person with disabilities. Giit pa ni Dumlao na ang ganitong gawain anya ay makakasira sa ating isinusulong na pagbabago para mabigyan ng patas at inklusibong oportunidad ang mga kababayan na may kapansanan. Nagpalabas ng pahayag si Asik Dumlao bilang suporta na rin sa panawagan ng National Council on Disability Affairs o NCDA, isang attached agency ng DSWD na kinukundina ang viral TikTok na nakapost sa user #NotiPerry na nakakuha ng maraming atensyon sa online makarang isang individual ay di umano'y gumamit ng peking disability upang makakuha ng priority access sa LRT Line 1. Binigyan diin pa ni Asik Dumlao na ang priority access sa mga pampublikong sasakyan gaya ng tren at mga public spaces ay mahalagaan niya para sa mga miyembro ng vulnerableng sektor dahil ito ay karagdagang suporta para maging ligtas at maginhawa sila sa mga pampublikong lugar. Giit nito na ang maling pagpapanggap na may kapansanan para lamang makakuha ng priority access ay magpapahina sa layunin ng mga batas at pulisiya para sa mga person with disabilities. Dagdag pa dito niya ang linmang uri ng pagpapanggap ay labag sa kagandahang asal at sa batas sa ilalim ng Republic Act No. 7277. Hinikayat din ni Asik Dumlao ang lahat na sumunod sa mga alituntunin para sa mahigpit na pagpapatupad ng priority access para sa mga kababayan natin na nasa vulnerableng sektor. Pilipinas, mula sa Quezon City, Silvestre Rambolabay, Radyo Kayumanggi.